isa sa kalaban ng mangga ito, yung mga anay, no? Buhay pa, inaanay na. Ayan, oh. Kaya kailangan pag nag-spray, kasama sa mga i-sprayhan itong mga puno para mawala pa yung anay. Ayan, oh. So madaling mamatay ang puno ng mangga kapag hindi natin pina-spray, pinabayaan lang natin na ganito. Kawawa naman siya. Kumbaga sa aso to, napakarami niyang pulgas. Marami siyang mga parasitic, mga parasites na ginagawang host plant itong tirahan ng mga peste itong puno. Kawawa naman. Mag-spray tayo ito ng mga kagrid. Magandang araw po sa inyo lahat. Papasyalan natin yung ating mga i-spray na manggahan. Yung details, no, yung step by step na ginagawa. Unang-una, titingnan mo yung mangga. Titingnan mo kung ano yung itsura ng mga dahon. Pwede na bang isprayin. Bibilangin natin yung puno ng mangga para meron po kayong overall, meron po kayong idea kung paano pong pag-spray ng mangga. So let's go. Ito nyo po kung bakit po ganyan ang itsura ng mangga, kasi magkakadikit. Supposedly po at least dapat mga 20 meters ang pagitan yan. Kaya po ang magiging itsura ng mangga, pataas lang siya na ganyan. Hindi po maganda yung pagkakabuo ng mangga, kasi kinakailangan niya ng malaking space para yung puno ay gumanda yung canopy. So sa ganito, naghahabol ng araw, kaya patirik lang siya kasi magkakadikit, oh. Dikit yung mangga. Ang dahilan kasi kung bakit lulutong yung dahon kapag wala na siyang nakukuha masyadong moisture sa lupa. Pero since marami siya nakukuha moisture, ibig sabihin matubig po ang ilalim, hindi po basta-basta lumulutong yung dahon. Hindi ganoon kalutong. Pero bubulaklak na rin po yan. Kasi po ganito, oh. Para bumulaklak siya, kailangan maliit yung ganito. Yung mga malalaking sanga po ng mangga, yung parang maga yung sanga, yun po yung hindi bumubulaklak. Parang ganito. Ito. Pag ganitong maga na ganito, most probably ang lalabas dyan ay talbo. So ito, ang lalabas dito ay bulaklak. Yan. Bulaklak po ang lalabas dyan. Kawawa yung mangga, oh. Ang daming tama ng hoppers. Itong hoppers na to, itong ganito, tama ng hoppers po yan. Ngayon, para makontrol mo yung hoppers, kailangan sa pag-spray po lang natin pabulaklak, may kasama na po to. So ito po, okay na po to. Maganda na to pabulaklakin. May tumutunog na parang pinunit na okay na rin yan. Maganda rin to, malinis. So madaling isprayhin. Kailangan lang natin ng tikin, no? Yung mahabang kawayan. Paakyatin natin talaga. Paakyat natin, pa-spray natin. Dapat talaga akyat na ito. Okay. Itong mga ganito ng dahon ng mangga, yan, yan yung katas ng hoppers, no? Yung katas ng hoppers kasi kapag sinipsip nila yung dahon ng mangga, so nagdadagta. So yung dagta niyan, pag kinapitan ng alikabok, magkakaroon ng ganyan. Yan. So hindi siya ganun kalutong. Hindi siya ganun kalutong yung mangga. Pero bubulaklak po yan. Kasi hindi naman siya na-spray. Ito ang maganda kapag na-spray mo ito, yung mga insekto na naninirahan dito, host kasi nila ito eh. So yung mga insekto na naninirahan dito, mawawala po yan. Tapos since meron tayong mga fertilizer na ilalagay, yung bioplant booster, so gaganda pa po itong mangga na to. So parang marirevive, in a way marirevive. Kasi pati itong mga puno na ito, ini-spray natin ito. So ang dami pong insekto rito na nakatira. Kawawa naman po ito, kumbaga maraming peste itong puno. Pagka ganyan po kasi madaling mamatay ang puno, madaling tumanda, masisira, mamamatay yung mga sanga. So malaking bagay po na ini-spray po yung puno ng mangga. Tulad to, oh. Ayan, nasisira na siya, oh. Ayan, nasisira na siya. So doon sa mga may-ari ng puno ng mangga, mas maganda po na nai-spray. Papasamahan nyo lagi ng fertilizer para
ma-fertilize naman yung puno ng mangga. So yun po, galing na tayo sa loob, galing na tayo sa pakikipag-usap kay Attorney Cathy Kalingasan at true enough, yung lahat ng mga ini-expect ko naman na pag-usapan ay okay naman po. 75% sa akin, 25% sa may-ari. Akin lahat ang gastos. Ang tawag po namin sa ganung partihan dito sa Batangas, 75-25. Then bibigyan niya ako ng susi para dito sa gate para pwede ako mag-spray anytime na gustuhin ko. Meron akong kopya ng susi. Meron din sila ritong tubig, pero kung nagmamadali ako, pwede ko naman lagyan ng tubig muna sa amin, yung mga drum, karga sa jeep. Habang nakasakay sa jeep, doon kakarga ng tubig. Then, para pagdating dito, diretso spray na, mabilis lang po kami rito. Kasi kapag dito ka mag-iipon ng tubig, gripo lang ito, mabagal. So, parang hitting two birds in one stone itong gagawin natin. No? Mag-i-spray ako ng mangga para negosyo, kumita, makapagbigay ng hanap buhay sa mga kasama. At the same time, makapagturo po ng mga teknik, mga teknolohiya sa pag-i-spray ng mangga, lalo-lalo na po yung mga wala pa masyadong kaalaman sa pagpapabunga ng mangga, ay makakatulong po itong ating ginawang demo, no? Demo na ito sa inyo. Ito po yung complete protocol ng ginagawa ko sa pag-i-spray ng mangga. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. At abang-abangan nyo po ito. Lagi ko po itong i-upload. Lahat po ng mga activity na gagawin natin dito. Yung tinatawag natin na flower inducing. Kasama po yung pang-hoppers na pag-i-spray, yung pagtitimpla. Nandiyan na po lahat dyan. Then, abang-abangan nyo po every now and then na mag-activity kami ay i-upload ko po lahat. Tandaan nyo lang po yung mga title para hindi kayo malito. Punta po kayo sa YouTube, tsaka dyan sa Facebook. Ang title po ngayon is yung tinatawag natin na Mango Spraying Episode 1. So yun po yung vlog natin sa inyo for today. Mula po rito sa farm ni Attorney Kalingasan. Dito sa Padre Garcia, Batangas. Ito po ang inyong lingkod, Milagro TV. Nagsasabi sa inyo na dito sa ating munting channel, Milagro TV Farmers ang Bida.